Hello everyone! Welcome sa ating episode 6 ng Negosyo at Numero Podcast Season 2, From Taxpayer to Strategic Entrepreneur. At ang title ng ating episode 6 ay Why Serious Businesses Plan Taxes Year-Round. Welcome back to the podcast. This is Iza Estinopo and I am a certified public accountant and I own Estinopo Accounting Firm. At kami po ay nagpo-provide ng taxation, bookkeeping, and accounting services for our clients. At ang pag-uusapan po natin ngayon, dahil ang ating theme ng ating Season 2 ay From Taxpayer to Strategic Entrepreneur, bakit nga ba ang serious business owners ay nagpaplano ng taxes sa isang buong taon? Hindi lang siya once a year, no? Siya po ay continuous. So dito pag-uusapan po natin kung paano ba nag-iiba ang mindset ng isang business owner kapag naintindihan na niya ang role ng taxes sa negosyo. Kasi sa totoo lang, karamihan sa mga negosyo ngayon, sa mga business owners dito sa Pilipinas, ang approach natin sa taxes ay deadline-based. Kapag malapit ng deadline, saka lang tayo magmamadali. Saka lang natin titignan yung records, saka lang tayo magtatanong sa accountant. Tapos kapag natapos ng filing, parang nakalimutan na ulit yung taxes. Hanggang deadline na naman, ulit na naman sa umpisa. Pero kung mapapansin ninyo, ang mga serious at growing businesses, iba yung approach nila. Hindi sila naghihintay ng deadline. They plan their taxes year-round. At sa episode na to, pag-uusapan natin bakit nga ba mahalaga ito at papaano ito nakakatulong sa growth ng negosyo. Ano nga ba yung common tax habit natin ng mga business owners? Marami po sa atin, ganito ang routine. Kapag may message ang accountant, ma'am, meron po tayong for filing. Doon na nagsisimula yung stress natin. Doon na tayo maghahanap tayo. Teka lang, maghahanap ako ng resibo pang bawas. Or saka lang tayo maghahanap ng records. Saka lang tayo magko-compute pag may pambayad na. At kapag na-file na, may relief feeling na yan, di ba? Pero konti lang yun. After that, wala nang follow-up hanggang next deadline. No? So, ang problema sa ganitong setup, reactive ang ating reaction no, sa taxes natin. Hindi siya planned. Hindi siya proactive. So, yung mga serious businesses, iba naman ang approach. Ganito naman, hindi nila tinitignan ng taxes bilang biglaang gastos. Tinitignan nila ang taxes bilang expected part ng negosyo. Katulad ng rent, di ba? Nag-uupa tayo para makapag-operate, payroll, inventories, utilities, di ba? So, planned yon yung mga expenses na yon. Bakit nga ba ang taxes hindi ganon? No, hindi siya planado, hindi siya part ng plano. Gusto natin laging ginugulat ang ating mga sarili. Alam niyo po kapag ang taxes po natin ay planned, ganito po ang nagiging effect. Nagiging mas maayos po yung cash flow natin, yung financial planning and business decision. At alam mo ba na tax planning helps cash flow? Isa sa pinakamalaking problema natin, mga business owners, ay yung cash flow surprises. Surprise! Kailangan mong bayaran to. Kapag hindi na paplano ang taxes, biglang may malaking amount na kailangang bayaran. At dahil hindi ito na-anticipate, na apektuhan ng operations, yung purchases, payroll, yung pinaplano mong expansion na bulilyaso, 'di ba? Pero kapag year-round ang tax planning, mas malinaw kung magkano ang possible tax exposure, kailan ba ito dadating, at paano paghahandaan yung cash na gagamitin mo for payment of your taxes. At doon, nagiging mas stable ang negosyo natin. Kapag malinaw ang tax situation ng negosyo, mas nagiging confident ang business owners sa decisions natin. So for example, alam mo yung numbers mo. Mas madali mong sagutin yung mga tanong like kaya na bang mag-hire ng bagong staff? Kaya na bang mag-expand? Tama ba ang pricing mo? Hindi ka ba malulugi? Kasi hindi ka nagde-decide based lang sa bank balance but through the real financial picture ng negosyo mo. Alam niyo po, dito nagiging mahalagang role ng isang accountant. Hindi lang yan taga-compute, taga-submit ng form. Dapat ang isang accountant ay tumutulong sa isang business owner para maintindihan yung numbers niya, para makita yung pattern sa negosyo, mag-plan ahead. Kasi kailangan lang ng business owner talaga, alam mo kung ano,
Someone who can translate numbers into meaning. At kapag naintindihan mo kung anong sinasabi ng numbers mo, mas nagiging strategic ang pag-manage ng negosyo mo. Alam ko po na maraming business owners ang may takot sa taxes, pero yung takot na yun, alam niyo po kung ano yung root cause nun? Yun po ay yung uncertainty. At kapag hindi mo alam kung ano yung next na mangyayari, mas nakaka-stress. Kaya napakahalaga po na mayroon kang year-round tax planning. Mas predictable ang taxes, mas malinaw ang financial situation mo, mas nagiging confident ka as a business owner, at doon nag-iiba ang perspective mo. Hindi ka na nakatatakot sa taxes niyan, no? Nagiging part na siya ng leadership sa negosyo. At kung ikaw ay business owner at gusto mong mas maging organized ang iyong negosyo, isa sa pinakamagandang step ay ganito. Please stop treating taxes as a once-in-a-while problem. This is not a once-in-a-while problem. Monthly yan, quarterly, annually yan. Start treating them as a year-round business responsibility, gaya ng operations mo, gaya ng payroll mo, gaya ng rent. At kapag ganito ang mindset natin, mas nagiging prepared ang negosyo natin. Mas nagiging stable ang operations, mas nagiging strategic ang leadership, at doon nagsisimula ang tunay na transformation. Di ba nga po ang goal natin sa Season 2 ng Negosyo at Numero, from being just a taxpayer to becoming a strategic entrepreneur. So yun lamang po. God bless us all. This has been Iza Estenopo, and see you po sa susunod na episode ng ating Season 2 ng Negosyo at Numero.